Kabanata 231. Boom! Parang kidlat ang tumama sa isipan ng lahat. Namatay ang mga bulong sa isang nakakatakot na katahimikan, na nag-iiwan lamang ng tunog ng mga dahon na kumakalusko sa hangin. Ilang sandali pa bago may bumasag sa katahimikan. Mr. Wintringham, bakit? You saluting Alexander. Nagulat sina Ash, Laurel, Pearl at iba pa sa eksenang nasa harapan nila. Ganoon din sina Nathaniel, Winona at Naomi. Si Mr. Wintringham ay naging Secretary of Defense for General Filbert sa loob ng 3 taon at lubos na ipinagkatiwala ni Norman. At ang pamilyang Fuller. Bakit siya, sa lahat ng tao, ay sumasaludo kay Alexander? Maging si Langston, na nakaharap sa maraming hindi inaasahang sitwasyon, ay nagulat. Kung tutuusin, ang taong ito ay kilala rin bilang General Filbert. Para saludo sa mga taong may mas mataas na ranggo. Kung minsan ay saludo pa sila sa kanya. Gayunpaman, nakakagulat na nagbigay si Milton ng maayos na pakiramdam kay Alexander. Baka may lihim na pagkakakilanlan si Alexander. Nakatayo si Milton na parang bato sa harap ni Alexander habang tumanggo siya at hamihi bilang tugon. Hindi naiwasang magtanong ni Norman, Mr. Wintringham, ikaw ba? Nais niyang tanungin kung maling tao ang nakilala ni Milton, ngunit kinakabahan niyang nilunok ang kanyang mga salita. Na hindi niya mapagkakamalang iba si Alexander. Habang nagmumuni-muni si Norman, isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Mabilis niyang sinubukang ipagkibit balikat ito. Hindi, imposible. Samantala, malinaw na nauunawaan ni Milton ang saloobin ng mga tao kay Alexander at hindi pa ibinunyag ni Alexander ang kanyang pagkakakilanlan sa pamilyang Fuller. Sa isiping iyon, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Salita na huwag saktan si Alexander. Na-offend mo si Mr. Thomas. Matigas na tanong ni Milton kay Norman, na ngayon ay nasa harapan niya. Mr. Wintringham, ako. Naramdaman ni Norman ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Ang kawalang galang. Paano mo masasaktan si Mr. Thomas? Aabisuhan ko si General Filbert na ipagpaliban ang iyong paglipat at dapat na mag-aral muli ng iyong mga aplikasyon. Ano? Ipagpaliban ang paglipat. Nagulat ang pamilya Fuller. Mr. Wintringham. Napabuntong hininga si Norman habang nanginginig sa takot. Ang plano niyang mag-host ng family gathering at ipagmalaki ang kanyang promosyon bilang isa sa mga katulong ni General Filbert ay nag-ulo matapos. Ipahayag ni Milton na muling simula alang ang kanyang transfer application. Hindi ako makapaniwala. Agad na lumakad si Spencer at nagtanong, Mr. Wintringham, napagkamalan mo siya. Si Alexander Thomas ay isang sundalo lamang na ang ranggo ay mas mababa sa kay Norman. Sinaman siya ng tingin ni Milton bilang ganti at sumirit, tahimik. How dare! Ikinukumpara mo si Norman sa North Mr. Thomas. Sa init ng sandali, halos sabihin ni Milton ang titulo ni Alexander bilang hari ng North ng malakas. Kabanata 232 Novel Bean. Hindi na hinintay ang tugon ni Spencer, nagmamadaling humingi ng paumanhin si Milton kay Alexander, Mr. Thomas. Sinisiguro ko sa iyo na ang ugali ni Norman ay walang kinalaman kay General Filbert, maaari akong mag-ulat sa General kung gusto mo siyang parusahan ayon sa batas militar. Wala akong pakialam kung alam ni Filbert ang tungkol dito. Naputol ang sasabihin ni Alexander. Si Norman naman. Malamig na pinandilatan ni Alexander si Norman, na tinatakot siya sa kanyang kaibuturan dahil wala na siya sa mas mataas na lugar. Nakaramdam ng kaba at mabilis si Spencer. Nagsalita, Alexander, paalalahanan mo ang iyong sarili na kami, ang pamilyang Fuller, ang nagpalaki sa iyo. Ngayong nasa mataas na lugar ka na, how dare you plan na gantihan kami ng ganito? Nilingon ni Spencer si Nathaniel at pinagalitan, tingnan mo ang anak mo, Nathaniel. Pamangkin mo si Norman, alang-alang sa Diyos. Hindi inaasahan ni Alexander ang magiging reaksyon ni Spencer dahil plano lang niyang takutin si Norman. Pero ang ikinagulat niya, ay papunahin ni Spencer si Nathaniel. Kailangan nila ng leksyon sa pag-aaral kung paano rumespeto sa iba.
Norman, di ba sabi mo kukunin mo si General Filbert para siyasatin ako? Isumbong natin ang kasalukuyang sitwasyon sa iyong general ngayon sa harap ni Mr. Winteringham. Tumawa si Alexander. Agad namutla ang mukha ni Milton matapos marinig ang mga sinabi ni Alexander. Hinihiling mo ba kay General Filbert na siyasatin si Alexander Thomas? Kalokohan. Magiging adjutant pa siya, at gaano siya kalakas ng loob na sakta ng hari ng North sa pangalan ni General Filbert. Napakatanga at hindi mapapatawad. Kung nabalitaan ni General Filbert na ang dahilan ng galit ni Alexander ay dahil sa kanyang inirekomendang kandidato, ito ay magmumukhang masama din para kay Milton. Nagsimulang pawisan ang noo ni Milton sa pag-iisip nito. Bilang adjutant ni General Filbert, hindi kinukonsinti ang kabastusan mo sa trabaho. Kakanselahin ang iyong paglipat, at iuulat ko ang dahilan ng detalyado kay General Filbert. Boom! Narinig ni Norman ang pagkawasak ng kanyang isipan pagkatapos ipahayag ni Milton ang kanyang desisyon. Kinansela ang aking paglipat, na para bang wala na akong paraan para tabyusan ang aking sarili. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, na para bang hinigop ang kanyang kaluluwa at enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, si Spencer at ang iba ay nagulat sa sitwasyon, na hindi alam kung paano mag-react. Si Norman, na humawak sa pag-asa ng pamilya Fuller and Grimes, was back to square one after a few words from Milton, and it was all because nasaktan niya si Alexander, ang batang minamaliit nila. Ang mga taong minsan nang nang-iinsulto sa kanya ay natatakot na ngayong silipin si Alexander, lalo na sina Laurel, Pearl at Ash. Sa simula, natatakot sila sa kanilang mga core, ngunit ngayon, nakaramdam sila ng labis na panghihinayang. Kung alam nilang napaka-impluwensyang tao si Alexander, hindi na sana nila ginasto si Norman at sa halip ay pinuri nila si Alexander na para bang isa siyang Diyos. Kahit na walang pakialam si Alexander sa atin, maaari pa rin tayong manatili kay Nathaniel at Winona. Mas mahusay sila kumpara kay Spencer. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa silid ay nakaramdam ng panghihinayang sa kanilang mga nakaraang pag-uugali. Mr. Thomas, aalis ako at iulat ito sa general. Ipapaalam sa iyo ni General Filbert ang mga detalye ng procedure mamaya. Sabi ni Milton at sumaludo kay Alexander. Kabanata 233 Novel Bean. Binisita niya ang Fullers dahil nag-extend si Norman ng imbitasyon. Bakit siya din na manatili ngayong naasar na ang Fullers kay Alexander Lair? Gayunpaman, sinulyapan siya ni Alexander Lair. Kalmado ang tono niya. Malapit na mag-dinner. Kumain na tayo bago tayo umalis. Oo. Magalang na tugon ni Milton na may hindi maitagong saya. Marami ang nasa isip ng mga Fuller, ngunit hindi maipahayag ang kanilang mga protesta. Halos matuwa si Alexander sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang sarap mong mangapi ng iba, di ba? I'll give you a good taste of what it's like to be stifled by true power. Back in the mansion, a feast had set up in the parlor. Dinala ni Langston sina Spencer at Robert sa main table. Norman at Alex naroon din. Ito ang uri ng seating arrangement na higit na ikinatuwa ng mga Fuller. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Si Langston at ang iba pa ay nagkagulo sa kanilang mga upuan nang malaman ang pagkakakilanlan ni Alexander. Ikaw at si Mr. Winteringham ay dapat sumama sa amin sa aming mesa. Pinilit ni Langston at nagkusa na mag-imbita ng imbitasyon kay Alexander. Ito ay isang tanawin na hindi maintindihan tulad ng pagsaksi sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Noon pa man ay itinuring niya si Alexander na isang bastard na bata na walang kinalaman sa ang pamilyang Fuller. Ang pagpayag kay Nathaniel na dalhin siya sa piging ng pamilya ay sumusubok na sa limitasyon ng kanyang pasensya. Ang pagkakaroon ng lugar sa main table. Mangarap ka. Kinailangan niyang isantabi ang kanyang pride at gumawa ng inisyatibo na imbitahan si Alexander para sa kapakanan ni Norman. Ang kinabukasan ng pamilyang Fuller ay maaaring nakasalalay din sa kanyang desisyon. Para kay Langston, kahit na si Alexander ay may malaking kapangyarihan, siya ay nasa ibang lupain pa rin.
Si Norman lamang ang nakakakuha ng matatag na posisyon sa panig ng general ang magdadala sa kanilang pamilya ng kaluwalhatian. Nagpakita si Milton ng malaking paggalang kay Alexander. Ang huling paglalagay ng magandang salita para kay Norman ay magdaragdag ng katiyakan sa utos ng deployment, na nagpapahintulot kay Norman na manatili sa tabi ng general. Hindi siya magtatagal upang malampasan si Alexander. Si Norman ay higit na mataas kay Alexander sa lahat ng paraan. Ang kulang na lang sa kanya ay isang pagkakataon. Sisiguraduhin niyang 10 ulit na magdurusa si Alexander kapag nalampasan siya ni Norman. Nagpakita si Langston ng mabait na harapan ngunit malinaw na nagtatanim ng malisyosong intensyon. Si Alexander ay diretsyong sumagot, hindi na kailangan. Umupo siya kasama ang kanyang adoptive parents at their table alongside Milton. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa party ngayon ay para bigyang kasiyahan ang gusto ni Nathaniel na ipakita ang kanyang anak. Wala siyang pakialam sa iniisip ng iba sa kanya. Alexander, Batu. Si Robert, na nasa tabi ni Langston, ay umungol bilang babala. Hindi niya inaasahan na hindi magpapakita ng paggalang si Alexander kay Langston sa kabila ng personal na pag-imbita sa kanya ng huli. Lumapit si Langston at pinigilan si Robert na malapit ng mag-imbita. Throw a fit about what happened. Noon lang nabawi ni Robert ang kanyang katinuan. Sinakal niya ang kanyang galit sa gusali habang inaalala kung paano niloloko ni Milton si Alexander. Hindi man lang nila kayang saktan si Milton. Ano ang inaasahan nilang gawin kay Alexander? No choice si Naomi Fuller kundi lunukon ang mga hinaing niya sa nakita. Years. Wala akong sinasalubong kundi inis pag-uwi. Matandang Mr. Fuller, Spencer, Robert, lahat sila ay nakikita ang kanilang sarili bilang mas makapangyarihan kaysa sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Kabanata 234. Pero ngayon wala na silang choice kundi sundin kung anuman ang gusto ni Alexander. Kailangan nilang magpigil kahit nagalitin niya sila. Halos nakakatakot isipin ito. Nagsimula ang kapistahan. Si Alexander ay nakikipag-usap kay Nathaniel nang lumapit si Laurel na may dalang isang baso ng red wine, na nakangiti mula sa tainga. Lumaki ka na, Alexander. Ipinagmamalaki kita bilang tiyahin mo. Marami akong nagawang mali sa nakaraan. Sana ay handa kang itago ito sa iyong likuran. Kunin mo ang baso ng alak na ito habang sinusubukan kong makipag-ayos sa iyo. Cheers! Napalingon si Laurel sa likod at ibinaba ang alak sa kanyang baso nang hindi hinintay ang inumin ni Alexander. Tugon. Noon ay lumapit din si Ash Munoz, na nasa kanyang likuran. Sa likod ng alinman ngayon na ang mag-inang ang nanguna. Gusto ko ring magpatawad, Alexander. Tinutupad mo ang aming mga inaasahan sa iyo. Ikaw ang naging pinaka-promising sa mga juniors. To be honest, I always dreaming of own a Range Rover with a extended range. You're living my ideal life. Ikaw ang bayani ko. Ang bawat tao ay dapat magsikap na maging ikaw. Ang sitwasyon ay parang gripo na ang mga slew ices nito. Lahat ay may hawak na baso ng alak at nagmamadaling pumunta kay Alexander. Mapalad ang Fullers na mayroon ka. Grabe ka, Alexander. Hindi ka pa nakakapagtapos ng high school, at mas mataas ang ranggo mo kaysa kay Norman. Halos 6 na taon ka lang. Iyan ang ibig sabihin ng isang high-achieving na estudyante sa isang military academy. Kung makakalabas ba ang Fuller family sa Altas County at mag-ukit ng lugar para sa ating sarili sa Cloudtopia ay depende na sa iyo. Oo, lahat kami ay umaasa sa iyo. Sinubukan ng grupo ang kanilang makakaya na kumita ng pabor kay Alexander at matagal nang isinantabi ang kanilang masasamang gawi. Alexander Thomas. Nagalit si Norman, na nakaupo sa main table. Bawat papuri sa si Alexander ay parang isang matalas na kutsilyo, walang awang tumutusok sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay dapat sa kanya. Ang hitsura ni Alexander ay hindi lamang nagpawalang saysay sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayang sinilangan kundi nawalan din siya ng pagkakataon para sa mabilis na pagsulong. Sino ang may pakialam kung siya ay umupo sa main table? Ang main table ay kung saan man naruroon si Alexander.
Ang iba ay pawang mga foil sa kanya. Ang inggit sa kanyang puso ay sa wakas ay umabot na sa sukdulan nito. Parehong hindi nasisiyahan sina Langston at Spencer. Lagi silang pinagtutuunan ng pansin sa bawat pagtitipon ng pamilya Fuller at pa sila. Tinanggap na nila ngayon ang malamig na balikat. Pakiramdam nila ay sinampal sila ng maraming beses sa pakikinig sa lahat ng umaawit ng mga papuri ni Alexander. Si Alexander, na nasa mata ng bagyo, ay kalmadong kumakain. Wala siyang intensyon na mag-ihaw ng sinuman. Siya hindi nag-abala sa sinuman na nagsisikap na kunin ang kanyang mabuting panig. Wala sa kanila ang nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kawalang kasiyahan. Nagpatuloy sila sa pagsuso sa kanya na parang malapit na sila. Pagkatapos kumain at makipagpalitan ng ilang salita kay Milton, bumalik si Alexander sa kanyang silid upang magpahinga. Nakipag-video call siya kay Yulia nang tuluyan na itong makatulog. Nakaupo siya. Patayo sa screen na may ngiti na hindi maitago. Lalagyan ng nobela. Kabanata 235. Si Alexander, gayon din, ay hindi maiwasang mapangiti. Hindi na kailangan ng alitan o mapagpasyang desisyon sa kanyang ideal na mundo. Ang pagkakaroon ng kanyang asawa at anak sa kanyang tabi ay higit pa sa sapat. Ang tanong ay kung gaano siya katagal makakapit sa makamundong bagay. Nakipag-chat siya kay Yulia saglit habang nakatanggap siya ng katok sa kanyang pintuan. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos sabihin ang kanyang column at tumungo na para sagutin ang pinto. Alexander. Ito ay sina Nathaniel at Winona. Natumahimik si Nathaniel, tila hindi maipahayag ang kanyang mga pag-aalala sa sandaling ito. Pumasok kayo. Malugod silang tinanggap ni Alexander sa kanyang silid. Alexander, tungkol kay Norman. Pwede mo bang pakiusapan si Mr. Wintringham na maging mas maluwag sa kanya? Mukhang hindi alam ni Nathaniel kung paano magsisimula, makikita sa halos hindi marinig na pagtatanong ni Winona. Tumawa si Alexander. Mom, Dad. Di ba Langston at Spencer pumapayag ka dito? Tumango silang dalawa. Noon pa man ay labis na laban sa kanya si Norman at itinaguyod pa niya na ipadala siya sa hukbo. Ngunit, hinihiling nila ngayon sa kanya na bayaran ang kanilang mga hinaing ng may kabutihan sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na makiusap. Sa ngalan ni Norman. Dahil dito, nakaramdam sila ng pagkakasala para kay Alexander. Gayunpaman, ang salita ni Langston ay ang batas. Kailangan nilang sumunod. Bumagsak ang ekspresyon ni Alexander nang mapansin niya kung gaano kakahiyang ang hitsura ng kanyang adoptive parents. Alam ni na Langston at Spencer na wala silang masisimulan sa kanya, kaya naman pinilit nilang kumilos laban sina Nathaniel at Winona, na tapat sa isang kasalanan. Their will. Damn it. Alexander then spoke to his adoptive parents after thinking it through. Itay, Nay, kung mangangako si Norman, maaari ko siyang suportahan sa posisyon ng general, hindi bale ang posisyon ng adjutant sa panig ni General Filbert. Parehong nabibigla ang dalawa sa kanyang sinabi. Isulong siya sa posisyon ng general. Gaano kalaki ang kapangyarihan niya? Anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon siya? Nagpatuloy si Alexander bago nila mapag-isipan ang bagay na iyon, ngunit nagpapakita ba siya ng ganoong uri ng pangako? Ipinalabas na niya ang kanyang mga pangil kahit na nagsimula pa lang siyang matuto ng mga lubad. Karapat-dapat bang tawaging haligi ng bansa ang ganoong tao? Naalala ni Nathaniel na minsan niyang tinapik si Alexander sa kanyang balikat at ipinahayag na ang kanyang anak na lalaki ay isang haligi ng bansang may napakalaking pagmamalaki. Ito ay tila higit pa sa totoo. Si Alexander, kung tutusin, ay may espiritu na kayang lupigin ang lahat. Ang pag-uugali ni Norman sa pag-uusig sa kanyang mga nakatataas at pag-iwas sa mga nasa ilalim niya ay naging malayo sa kanya na kwalipikado sa maging isang haligi. Tumango si Nathaniel. Lahat ng sinabi mo may sense. Patawarin mo kami sa pagpapahirap sa iyo. Ipapaalam ko sa kanila na hindi namin sila matutulungan. With that, Nathaniel stood up and dragged Winona out with him. Alexander was planned to reject Langston and Spencer himself on first, but on second thought,
It would better to allow his adoptive father to go in his stead. Lahat, alam na ng lahat sa pamilyang Fuller ang kanyang kapangyarihan. Tiyak na walang kakapusan sa mga taong hahanapin pareho sina Nathaniel at Winona. Kailangan nilang dalawa na matutong tumanggi. Kinaumagahan. Bumalik si Alexander sa Cloudtopia kasama ang kanyang mga adoptive parents. Pagkatapos ihatid sila sa Garden Villa, nagmaneho siya sa gusali ng opisina ng Kerim Fashion. Marami siyang ginawang video call kay Yulia sa loob ng ilang araw na wala siya. Gusto pa rin niya itong makita sa kabila noon. Papasok na sana ang bagong-bagong Range Rover sa bakuran ng kumpanya nang bigla niyang matagpuan. Isang pamilyar na figure sa isang kafe sa tapat mismo ng gusali. Lalagyan ng nobela. Kabanata 236. Si Yulia iyon. Mayroon ding magandang binata na nakasuot ng suit na nakaupo sa tapat niya. Nakaupo ang dalawa sa tabi ng French window na nagdadaldalan papalayo. Napakunot-nuo si Alexander sa nakita ng may namumuong masakit sa kanya. Hamabi siya at tumungo. Dumiretso sa kafe. Yulia. Napalingon si Yulia na nakayuko habang nagtitimpla ng kape nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. Nagningning ang mga mata niya ng damapo ang tingin niya kay Alexander. Bumalik ka na. Alexander tumango at umupo sa tabi niya, casual na pumulupot ang isang braso sa kanyang baywang. At, ito. Halos hindi napigilan ni Alexander ang kanyang palamig habang sinulyapan ang lalaki. He's mine. Ipapakilala pa lang ni Yulia si Alexander nang biglang nagsalita ang lalaki, boyfriend niya ako, Anderson Sawyer. Sa tingin mo ba libreng real estate ang bewang niya? Hands off her. Si Anderson ay nanlilisik ng masama sa nakakasakit na kamay na nakapit pa rin sa baywang ni Yulia. Natigilan si Yulia, natigilan sa kanyang mga sinabi. What the hell are you saying, Anderson? This is my husband, Alexander Thomas. Nagmadali siyang magpaliwanag sa sarili nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Anderson. Kaklase ko siya noong college. We were discussing a new investment project before you came. Yulia was always kept herself pure. Alexander has never doubted it either. Witnessing his self-proclaimed wife conversing with Anderson had triggered his possessiveness. Naglaho ang lahat ng negatibong emosyon niya sa pagtawag sa kanya ni Yulia na kanyang asawa. Hindi na ipinagpaliban ni Alexander Ler ang sitwasyon matapos na malinawan ni Yulia ang kanilang relasyon kay Anderson. He was snickering. Si Anderson naman, delikado ang pagpikit ng mga mata. Sa kabila noon, mabilis siyang tumugon at nagkunwaring tumawa ng malakas. Haha, nagbibiro lang ako, Yulia. Iniba niya ang usapan bago pa makasagot si Yulia. Kailan pa kayo nagpakasal? Parang hindi ko narinig ang tungkol dito. Ako lang ba ang wala sa loop? Hindi. Wala pa kaming kasal. Hindi rin alam ng iba. Paliwanag niya, namumula. It was a title that she blurted out of reflex, mainly because Anderson's words were going too far. Alexander in the room. Tutal, hindi pa sila umabot sa punto ng kasal. Hindi pa nga siya nag-propose sa kanya. Yet, she had haphazardly went along with her own narrative. How embarrassing. So, ganyan talaga. Pilit na ngumiti si Anderson. Mayroon akong lunch appointment sa lalong madaling panahon kaya aalis na ako ngayon. Babalik ako mamaya para pag-usapan ang bagong proyekto. Pagkatapos ay tumayo siya para umalis at nagkunwaring hindi sinasadyang sumulyap. Sa Alexander. Samantala, si Alexander ay parang walang pakialam. Ang kanyang isip ay kasalukuyang inookupahan ng iba kundi si Yulia. Sabihin mo ulit. Kabanata 237. Bahagya siyang tinulak ni Yulia. Wala lang. Mali ang narinig mo. Oh, talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Alexander na may naiisip na plano. Agad na napasigaw si Yulia. He had scooped her up into his arms into a Princess Carrie. Sigurado ka ba na wala iyon? He smirked. Ihahatid kita sa opisina mo hanggang sa maalala mo ang sinabi mo. Hoy! Ibaba mo ako. Nakatitig ang lahat. Nabigla at nahihiya,
Paulit-ulit niyang pinalo ang kanyang mga kamao sa dibdib nito bilang pagtutol. Nasa tapat lang ng gusali ng opisina ang kafe, kung saan karamihan sa mga empleyado nito ay tumatangkilik dito. Ano ang gagawin niya kung masaksihan ng lahat ang pagyakap ng kanilang presidente sa mga bisig ng isang lalaki? Ay, nawalan siya ng masabi. Gusto niyang paglaruan siya noong una. Sinong mag-aakala na si Alexander ay isang pang-aasar para igiit na sumuko siya sa kanya ng walang palem? Hindi siya nakaimik ng kanyang masungit na kasama. Ang mas nakakagulat ay kung gaano siya ka-sweet. Was being. Yulia, malambing na bulong ni Alexander sa babaeng kalong niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Yulia. Marahan siyang tumugon, asawa. Ibaba mo ako, isang taos-pusong pag-amin ng bamulong sa kanyang tainga na nagpatigil sa kanyang kalagitnaan ng pangungusap. Mahal kita, Yulia. Alexander. Tumangala si Yulia. Siniil niya ito ng halik sa kanya. Mga labi bago siya makapagsalita. Bahagya niyang tinulak ang dibdib nito para itulak siya palayo, ngunit paano niya magagawa? Lahat ng iniisip ay umalis sa kanya habang siya ay lumipat sa kanyang ritmo, na naakit sa isang dreamland kung saan silang dalawa lang ang nabubuhay. Madiin at matamlay ang halik. Hanggang sa nakaramdam ng kakapusan ng hininga si Yulia ay nag-aatubili siyang bumitaw. Si Alexander ay sumabog sa kaligayahan ng pinagmasdan niya ang mga labi nito na namamaga at namumula sa halik nito. You're such a pervert. Natatawang saway ni Yulia bago tumakas palabas ng pinto nang sa wakas ay naramdaman niya ang tingin ng lahat sa kanila. Nakalimutan mo ang iyong bag. Tawag ni Alexander. Mula sa likuran niya. Napakatindi ng pamumula niya na maging ang leeg niya ay namumula. Handa na siyang umalis sa eksena. Ano ang pakialam niya sa bag? Biglang dinukot ni Alexander ang pitaka sa kanyang upuan at hinabol siya. Ako ng buong responsibilidad, Yulia. I swear. I want you to marry me. Nakatayo siya sa likuran niya na may hawak na pitaka ng babae nang humarap ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya siniseryoso ang sitwasyon dahil mukhang nakakatawa siya. Ay naantig ngunit kumilos pa rin ng galit. Sinabi ko bang gusto kong panagutin mo? Siya, samantala, ay higit pa sa novel bean. Alam ang kanyang mga kalokohan. Hindi niya ito pinansin at iniba ang usapan. You and Anderson are investing in a new project together. Hindi niya alam kung bakit pero masama ang kutob niya sa college mate ni Yulia. Hindi lang may iwasang mag-alala siya matapos marinig na magtutulungan sila. Hindi siya maintindihan ni Yulia. Hoy, nagseselos ka ba? Napahajijek siya habang nagtatanong. Nag-iingat ba ako sa kanya dahil nagseselos ako? Hindi siya nagdalawang isip na sagutin siya. Oo, baka ako. Kabanata 238. Walang nakikipagkita sa mga lalaki sa hinaharap kahit na sila ay mga kasosyo sa negosyo. Dapat mayroon kang hindi bababa sa 2 empleyado na mag-escort sa iyo. Talagang walang sino man ang pinapayagang hawakan kahit isang hibla ng buhok sa ulo ng aking asawa. Pagkarinig nito ay agad siyang sinundot ni Yulia at naiinis na bamulong, umalis ka na. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako ngayon? Agad na hinawakan ni Alexander ang kamay niya at tumawa ng malakas. Siyempre, alam ko. Hindi ba pwedeng ipilit ko ang sarili ko bilang partner mo? At kailan ka naging bossy? Napakunot ang noo niya, ngunit hindi nagbago kung gaano siya katimas. Lagi akong bossy pagdating sa iyo. Gusto ko kayong lahat, ang iyong katawan, ang iyong puso, ang iyong lahat. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang mga bisig, at kusang bumagsak ito sa kanyang yakap. Lalagyan ng nobela. Nabanggit mo na hindi ka kailanman nakikipagrelasyon, ngunit sa palagay ko ikaw ay dalubhasa sa pakikipaglandian sa mga babae. She murmured. Ngumiti siya ng matamis. Hindi ba't sinabi mo na napakagaling ko? Nakita niya ang sarili na hindi niya kayang pabulaanan. Hindi niya akalain na makikita niya ang araw na matitigilan siya ng isang lalaking pumasok sa kanyang opisina. Siyempre, hindi inaasahan ng mga general ng North na ang kanilang hari, ang kanilang Diyos ng digmaan, ay buong tapang na manligaw sa isang babae sa kalye. Isang BMW ang nakaparada sa di kalayuan.
Namumula si Anderson sa galit. Naniniwala akong ilang taon kang clueless, Yulia. Lumalabas na pinaglalaroan mo lang ang pagiging inosente mo. Maaari bang ikumpara sa akin ang lalaking iyon? Hinding-hindi ko hahayaang makawala siya. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Kerim Fashion. Hindi sumuko si Alexander sa pag-ihaw sa kanya para sa isang sagot. Hindi mo ako sinagot. Anong proyekto ang nangangailangan ng kooperasyon ni Anderson? Oy, hindi ko rin gustong makisali kay Anderson, pero may ginawang numero si Ivan sa kumpanya. Bumantong hininga si Julius saka ibinalita ang nangyari. Napag-alaman na ang mga kakompetensya ng Kerim Fashion ay kinuna ng buong kapahamakan ng magprotesta sa labas ng gusali ng kumpanya ang mga dumaranas ng mga nakamamatay na sakit. Ito ay naipost sa internet na ang video ay mabigat na dinuktor at sinipi na wala sa konteksto. Pagkatapos ay bumili sila ng malaking bilang ng mga bot na maling inakusahan ang bagong skincare line ng Kerim Fashion na naglalaman ng mga carcinogenic substance. Hindi lang skincare line nila ang naapektuhan. Binaboykot ng mga netizens ang bawat produkto na ginawa ng kumpanya. Nasira ang pampublikong imahe ng Kerim Fashion. Noon siya hinanap ni Anderson na sinasabing mayroon siyang formula para sa pagtanggal ng dunges na napakabisa at perpekto para sa mass production. Kung ang Kerim Fashion ay sumalungat sa kasalukuyang trend at naglunsad ng isang bagong produkto, ang isang turnaround ay magiging posible sa kung gaano sila sikat ngayon. Ang bawat tao ay susubok sa produkto na may layuning on ito, para makita na ang mga mancha sa kanilang mga mukha ay nawala. Ang Kerim Fashion ay magkakaroon ng mas maraming publisidad. Hindi magtatagal at ang mga paninira ay mauwi sa papuri. Kailangang aminin ni Alexander na ang solusyon ni Yulia ay magagawa. Walang nakipagsapalaran, walang nakuha. Walang saysay ang patuloy na pagsisikap na ipaliwanag ang kanilang sarili. Ang paggawa ng kabaligtaran ay maaaring lumampas sa mga inaasahan. Hindi mahalaga kung ang isa ay nagtetrend para sa mabuti o masama. Na-traffic pa rin ang lahat. Kapag mahusay ang paggamit, maaari itong magdala ng malaking paggamit. Dahil ang kanilang katunggali ay nagbabayad ng magandang pera upang on ang Kerim Fashion, kailangan nilang humanap ng paraan upang kunin ang nakakaapekto sa publisidad at gamitin ito ng husto. Kabanata 239. Noong araw na iyon, 3:00 ng hapon. Dumating si Anderson sa opisina ni Yulia. Ito ang formula para sa anti-blemish cream. Inilapag niya ang isang file holder sa harap niya. Isang papel na naglalaman ng listahan ng mga sangkap at dosis ng ang cream para sa pagtanggal ng dunges ay nakaimbak sa loob. Nakita niya ang karamihan sa mga sangkap na ito noon, ngunit may ilang mahahalagang gamot na medyo hindi karaniwan. Alam kong hindi sapat iyon para kumbansihin mong ilagay ito sa mass production. Kinuha ni Anderson isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa at palihim na nagsalita, narito na ang oras para masaksihan mo ang isang himala. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang mga manggas, inilantad ang isang bahagi ng kanyang braso. Agad na napansin ni Yulia ang isang halatang sugat sa kanyang braso. Halatang sariwa ito. Hindi umimik si Anderson bago niya ikinalat ang creamy white substance mula sa bote papunta sa sariwang hiwa. Ito ba ang spot removal cream na sinabi mo sa akin? Can it heal cuts? Nagtatakang tanong ni Yulia. Ngumiti si Anderson ng matagumpay, kumuha ng napkin sa mesa, at pinunasan ang sugat. Nagulat siya sa sumunod na nangyari. Nawala ang sugat sa braso niya. That's amazing. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Kahit peklat ay walang bakas. Ang pag-alis ng mga mancha ay magiging isang piraso ng cake. Mapagmamalaking deklara niya. Si Alexander, na nakaupo sa sopa, ay hindi napigil ang magsalita. Astig talaga. Ngunit magkakaroon ba ng anumang side effect kapag inilapat sa mukha? Ang mga himalang gamot na lumabag sa sentido komon ay kadalasang may malubhang epekto. Hindi ito dapat ilagay sa produksyon kung lumampas ito sa kung ano ang katanggap-tanggap. Tinuyan ni Anderson si Alexander. Maaaring nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, Mr. Thomas,
ngunit ito ay negosyo sa pagitan namin ni Yulia. Hindi mo kailangang dalhin ang iyong mga personal na sama ng loob dito, hindi ba? Hindi ko ito ibibigay kay Yulia kung naroon. Ay talagang malubhang epekto sa paggamit nito. Ito ang resulta ng pananaliksik at pag-unlad na hindi pa naisapubliko ng ating departamento. Pwede niyang ipasuri sa sarili niya ang mga sangkap para makita kung may side effect. Siyempre, may ilang halamang gamot pa rin dito at doon. Maaaring magdulot ng kaunting pananakit sa lugar na inilapat nito, ngunit walang magiging masamang reaksyon pagkatapos. Kung ipipilit mo na ito ay isang matinding side effect, wala na akong masasabi pa. Ngumiti si Alexander ng mahinahon bilang tugon sa matuwid na galit ni Anderson. Kung ito ay gaya ng sinabi mo, hindi ito mabibilang na isang side effect. Hindi mahahalata ang mga mata ni Anderson. Nang makitang wala si Alexander. Karagdagang pinag-isipan ito ni Yulia bago siya nagsalita. Mas produce ng kumpanya ko itong anti-blemish cream. Inaasahan kong bilhin ang formula para dito. Pangalanan ang iyong presyo. Pipirmahan namin ito ngayon kung ito ay isang kaaya-ayang alok. Diretso ang sinabi ni Anderson. Well, as a fellow college mate, I can't shortchange you, di ba? Inaasahan ng departamento na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 milyon, ngunit ihihiwalay ko ito sa halagang 20 milyon. We have ready-made test mga ulat at mga katulad nito, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Maaari silang ilagay sa produksyon kaagad pagkatapos mapirmahan ng kasunduan. Kabanata 240. Nag-isip si Yulia bago kunin ang nakahandang kasunduan sa isang drawer. May deal tayo. 20 milyon ito. Ito ang Formulation Transfer Agreement. Tingnan mo. Siya ay isang medyo mapagpasyang tao pagdating sa pamumuhunan. Mabilis at walang awa siyang tumama kung sakaling makakita siya ng potensyal sa isang bagay. Ang 20 milyon ay malayo sa maliit na halaga para sa Kerim Fashion ngunit ang bisa ng anti-blemish cream ay tunay na mapaghimala. Tinapik din ni Anderson ang kanyang dibdib at tiniyak na talagang walang magiging epekto. Kung mas produced, tiyak na magpapadala ito ng shockwave sa industriya ng kagandahan at skincare. Ang kita na hatid sa kumpanya ay maaaring dumami ng husto. Na hindi na kailangang. Pipirmahan ko lang ito. Agad na isinulat ni Anderson ang kanyang lagda. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng $20 milyon na remittance mula sa Departamento ng Pananalapi ng Kerim Fashion. Ang mahabang string ng mga numero habang siya ay nanunuya ng masama. Pagkaalis ni Anderson, abala si Yulia sa paghahanda ng mga materyales para makipagkita sa mga direktor ng iba't ibang departamento upang maingat na isaalang-alang ang mass production ng anti-blemish cream. Conference room, pinigilan siya ni Alexander sa kanyang paglalakad. Yulia, wait. Napahinto siya. May something off about the formula for the anti-blemish cream. Kumunat ang noo ni Alexander. What is it? Natigilan siya at pinipilit na sumagot. Itinuro ni Alexander ang bahagyang out of the way na mga halamang gamot sa formula at sinabing, ang tatlong halamang ito, nang hiwalay, ay lahat ay mabuti para sa pag-activate ng sirkulasyon ng dugo at paglutas ng stasis ng dugo. Ngunit kung sila ay pino at pinagsama, sila ay sasailalim sa isang husay na pagbabago. Ang bagong sangkap na ito ay malamang na magdulot ng sepsis at maging ng kanser sa dugo. Ano? Blood cancer. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yulia. Kung sinabi ni Alexander ang totoo, nangangahulugan ito na ang anti-blemish cream na ibinigay sa kanya ni Anderson ay may mataas na panganib na magdulot ng cancer. Nang mga chismis na ang mga produkto ng skincare ng Kerim Fashion ay nagdudulot ng cancer. Ang anti-blemish cream na ito ay hindi isang himalang gamot na maaaring magpabago sa Kerim Fashion. Isa itong salot na sisira sa kanila hanggang sa puntong hindi na sila makakabalik. Tatawagan ko si Anderson ngayon at tatanungin siya kung ano ang nangyayari. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Huwag, Yulia. Hindi pa. Naglabas siya ng panulat mula sa lalagyan ng panulat at isinulat sa papel na naglalaman ng formula.
Pinapalitan ko ang 3 halamang ito ng iba. Phenovolban. Ang resultang produkto ay medyo mabagal sa pagtanggal ng mga mantsa, ngunit wala itong anumang side effect. Walang magiging problema kung mas produce mo ito. Pagkatapos ay iniabot niya kay Yulia ang binagong formula. Then that she heaved a sigh of relief. She started to mutter bitterly when she thought about Anderson. Ang departamento ni Anderson ay nakikibahagi sa pananaliksik sa pagkuha ng mga halamang gamot. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam na ang orihinal na formula ay may panganib na magdulot ng cancer. Para ibenta sa akin ang ganyang formula para sa mass production, ano ba talaga ang nasa isip niya? Ngumiti si Alexander ng pilit. Walang magandang intensyon ng taong iyon. Ngunit iminumungkahi ko na maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Mayroon kaming tamang formulation na magagamit sa amin pa rin. Just put it into production as planned. As for that guy, since he wants to play mind games with us, let's play with him.